Isang mapagpalang araw mga bata, maligayang panonood sa ating Valenzuela Live. Ako, si Binibining Mary Ann Alcover mula sa Paaralang Elementarya ng Andres Fernando, ang inyong magiging guro ngayong araw sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao 5 na kung saan ang mga kaalaman na inyong matututunan ay nararapat na isa puso, isa isip at isa buhay. Mga bata, narito ang ilang paalala habang kayo ay nanonood ng Valenzuela Live. Una, manood at makinig ng mabuti. Pangalawa, makilahok sa talakayan. Pangatlo, maging magalang at responsable sa pagkomento. Narito naman ang paraan para sa inyong pag-attendance. I-comment lamang ang salitang present, ang inyong pangalan, pangkat, at ang pangalan ng inyong paaralan. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para mag-attendance. Gayahin lamang ang nakikita ninyo sa inyong mga screen. Handa ka na ba? Kung handa ka na, maaari mo bang pindutin ang love reaction? Ayan, marami nang nagla-love react. Ngayong araw, tatalakayin natin ang katapatan sa paggawa ng mga proyektong pampaaralan. Ito ay mula sa pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto na nakapagpapakita ng matapat na paggawa sa mga proyektong pampaaralan. At ngayong araw, matututunan mo rin ang maging matapat sa lahat ng oras at pagkakataon. Kaya simulan na nating tuklasin, isa puso at isa buhay ang araling ito sa pamamagitan ng pagsagot ng mga sumusunod na sitwasyon. I-comment lamang ang check kung ito ay nagpapakita ng pagiging matapat at X naman kung hindi. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 segundo para i-comment ang inyong mga sagot. Unang bilang, pagsasaoli ng sobrang sukli sa mga ambagan. Ito ba ay check o X? I-comment nyo na ang inyong mga sagot. Ang tamang sagot ay check! Magaling! Pangalawang bilang, ipasulat sa iba ang takdang aralin. Ito ba ay check o X? Ang inyong 10 segundo ay nagsisimula na. At ang tamang sagot ay X. Pangatlong bilang, ipagawa sa magulang ang proyekto. Ito ba ay check o X? Ang inyong 10 segundo ay nagsisimula na. I-comment lamang ang inyong mga sagot. At ang tamang sagot ay X. Pang-4 na bilang,
silipin ng kwaderno upang makita ang sagot sa pagsusulit. Ito ba ay check o X? I-comment lamang ang inyong mga sagot. At ang tamang sagot ay X. Panglimang bilang. Pagsasabi sa magulang ng tunay na kalagayan sa klase. Ito ba ay check o X? Ang inyong 10 segundo ay nagsisimula na. At ang tamang sagot ay magaling. Ito ay check. Noong nakaraang aralin, tinalakay ninyo ang pagpapakita ng kawilihan at positibong saloobin sa pag-aaral. Mayroon akong inihandang mga katanungan kaugnay sa nakaraang aralin na kung saan sasagutin nyo ito sa pamamagitan ng pag-type ng wasto kung nagpapahayag ng mabuting saloobin sa pag-aaral at di wasto naman kung hindi. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 segundo para i-comment ang inyong mga sagot. Unang bilang, magtanong sa guro kung may hindi naunawaan sa araling tinalakay. Ito ba ay wasto o di wasto? Ang inyong 10 segundo ay nagsisimula na. At ang tamang sagot ay wasto. Pangalawang bilang. Nakikipag-usap sa katabi sa oras ng talakayan ng guro. Ito ba ay wasto o di wasto? Ang inyong 10 segundo ay nagsisimula na. I-comment lamang ang inyong mga sagot. At ang tamang sagot ay di wasto. Pangatlong bilang. Maagang tinatapos ang takdang aralin. Ito ba ay wasto o di wasto? I-comment lamang ang inyong mga sagot. At ang tamang sagot ay wasto. Pang-apat na bilang. Inuuna ang pakikipaglaro kaysa sa paggawa ng proyekto. Ito ba ay wasto o di wasto? Ang inyong 10 segundo ay nagsisimula na. At ang tamang sagot ay di wasto. Panglimang bilang. Aktibong nakikilahok sa pangkatang gawain. Ito ba ay wasto o di wasto? Ang inyong 10 segundo ay nagsisimula na. At ang tamang sagot ay wasto. Magaling mga bata! Sa pagpapatuloy ng ating talakayan, ngayong araw, may inihanda akong laro para sa inyo. Tama, maglalaro tayo. Ang pamagat ng ating laro ay buuin mo. Mayroon akong inihandang mga bola na mayroong mga pantig. At sa tulong ng mga pantig na ito, tayo ay makakabuo ng panibagong salita. I-comment lamang sa ating comment section ang mga nabuo ninyong salita. Handa na ba? Simulan na natin. Mayroon akong mga pantig na sa,
nag, li, at u. Ano kaya ang mabubuo nating salita sa mga pantig na ito? Mahusay mga bata, tayo ay nakabuo ng salitang nagsauli. At narito naman ang larawan ng batang nagsasauli ng pitaka. Para naman sa ating pangalawang grupo ng mga pantig, mayroon akong u, a, ma, at min. Ano kaya ang mabubuo natin sa mga pantig na ito? I-comment lamang ang inyong mga sagot. Magaling! Tayo ay nakasubuo ng salitang umaamin. At narito naman ang larawan ng batang umaamin ng kanyang kasalanan. Mga bata, naranasan niyo na bang umamin ng mga kasalanan o magsaoli ng mga bagay na hindi naman sa inyo? Kung oo, binabati kita. Ikaw ay nagpapakita ng pagiging matapat. Ngunit, sa paanong paraan nga ba natin maipapakita ang pagiging matapat? Sa paanong paraan mo maipapakita ang katapatan sa paggawa ng mga proyekto at gawaing pampaaralan? Tunghayan natin ang kwentong isinulat ni Grace B. Gida na pinamagatang Ang Batang Matapat. Isang araw, nagbigay ng takdang aralin si Binibining Cruz sa kanyang klase upang magsaliksik tungkol sa mga bayaning Pilipino. Pagkatapos ng klase ay dali-daling nagpunta si Juan sa silid-aklatan upang maghanap ng mga babasahin tungkol sa mga bayani ng Pilipinas. Samantalang si Pedro ay naglaro muna sa palaruan at ipinagawa na lamang niya ang kanyang takdang aralin sa kanyang kapatid na nagtatrabaho sa internet cafe. Kinabukasan ay agad na ipinasa ng mga mag-aaral ang kani-kanilang takdang aralin na agad din namang binigyang puntos ni Binibining Cruz. Sa kadahilan ng mas maayos, mas makulay, at maganda ang ipinasang proyekto ni Pedro, siya ang nakatanggap ng pinakamataas na puntos sa kanyang klase. Tuwang-tuwang ipinagmayabang ni Pedro sa kanyang mga kaklase ang nakuhang marka. Malungkot man, ay mahinahon namang tinanggap ni Juan ang hatol ng kanilang guro. Dahil alam niyang pinaghirapan niyang tapusin ang kanyang proyekto sa sariling pagsisikap. Nang sumunod na araw ay nagkaroon ng talakayan sa klase tungkol sa proyektong ipinagawa ng guro na madali namang nasagutan ni Juan dahil siya mismo ang gumawa ng kanyang proyekto sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga aklat sa silid-aklatan. Samantalang si Pedro ay yuyuko-yuko upang hindi tawagin ng guro para sagutin ang tanong tungkol sa bayani. Ngunit kahit anumang pagtatago niya ay tinawag din siya ng kanyang guro upang ibahagi sa klase ang kanyang gawain. Napayuko si Pedro at inamin sa kanyang guro na hindi niya kayang ipaliwanag ang kanyang gawain dahil ipinagawa niya lamang ito sa kanyang kapatid. Humingi ng tawad si Pedro sa guro at sa kanyang mga kaklase.
Magmula noon ay napagtanto ni Pedro na lubhang napakahalaga ng pagiging matapat at pagtuunan ng pansin ang kanyang pag-aaral. Nakatitiyak akong nakinig kayo ng mabuti sa ating kwento ngayong umaga. Kaya sagutan natin ang ilang katanungan sa pamamagitan ng pag-comment ninyo ng inyong mga sagot sa ibaba. Para sa unang bilang, tungkol saan ang kwentong iyong binasa? Ang tamang sagot ay, kung ang sagot ninyo ay ito ay tungkol sa batang matapat, tama ka. Para naman sa ating pangalawang katanungan, anong ginawa ni Juan pagkabigay ni Binibining Cruz ng kanilang takdang aralin? I-comment nyo na ang inyong mga sagot. Kung ang sagot ninyo ay si Juan ay dali-daling nagpunta sa silid-aklatan upang maghanap ng mga babasahin tungkol sa bayani ng Pilipinas, tama ang inyong mga sagot. Para naman sa ating pangatlong katanungan, sa iyong palagay, sino ang tamang ginawa at bakit? Si Pedro ba o si Juan? I-comment lamang ang inyong mga sagot sa ating comment section. Kung ang sagot ninyo ay si Juan, tama kayo sapagkat pinaghirapan at pinag-aralang mabuti ni Juan ito at buong katapatan niya itong ginawa at hindi siya nandaya. Samantalang si Pedro ay pinagawa lamang sa kapatid ang kanyang proyekto. Para naman sa ating pangapat na bilang, ano nga ba ang mas mahalaga? Ito ay magandang resulta, ngunit hindi mo gawa? O ang hindi masyadong maganda, ngunit sarili mong gawa? Kung ang sagot mo ay hindi masyadong maganda, ngunit sarili mong gawa, ikaw ay tama, sapagkat ito ay nagpapakita ng pagiging matapat. Magaling mga bata, mas lalo pa nating intindihin ang kasanayang nililinang natin ngayong araw sa pamamagitan ng pagsagot ng pagsasanay na pagyamanin. I-type lamang ang tama kung nagpapahayag ng mabuting saloobin sa pag-aaral. At mali naman kung hindi. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 segundo para i-type ang inyong mga sagot. Unang bilang, si Princess ay umalis sa kalagitnaan ng dinadaluhang pagpupulong ng mga miyembro ng kanilang pangkat. Ito ba ay tama o mali? Ang inyong 10 segundo ay nagsisimula na. At ang tamang sagot ay mali. Pangalawang bilang. Inaalam ni Joel ang bawat detalye ng gagawing proyekto upang maisagawa ito ng maayos. Ito ba ay tama o mali? Ang inyong 10 segundo ay nagsisimula na. At ang tamang sagot ay tama. Pangatlong bilang. Inutusan ni Lala ang ibang miyembro na tulungan siya sa kanyang bahagi sa proyekto dahil inuna niya ang TikTok. Ito ba ay tama o mali? Ang inyong 10 segundo ay nagsisimula na. I-comment lamang ang inyong mga sagot. At ang tamang sagot ay mali.
bilang. Si Monique ang inatasang maging leader. Ng pangkat at pantay-pantay ang ginawa niyang paghahati ng mga gawain. Ito ba ay tama o mali? I-comment lamang ang inyong mga sagot. Kung ang sagot ninyo ay tama, mahusay! Panglimang bilang, nagpasa ng kulang-kulang na proyekto si Joshua dahil maghapon siyang naglaro ng Mobile Legends at nawala sa isip niya ang mga kailangang gawin. Ito ba ay tama o mali? I-comment lamang ang inyong mga sagot sa ating comment section. Kung ang sagot ninyo ay mali, magaling! Ating isa puso at tandaan na ang salitang matapat ay nangangahulugan ng pagiging totoo sa sarili man o sa kapwa. Ang katapatan ay isa sa mga magandang pag-uugali na dapat taglayin ng isang individual, lalo na ang mga kabataang katulad ninyo. Sa lahat ng oras at pagkakataon, dapat ipamalas ang pagiging tapat, maging sa mga gawaing pampaaralan. Isang responsableng individual ang mahuhubog kung isasabuhay ang katapatan. Ang pagiging matapat ay ugaling dapat ipagmalaki. Ang taong nagpapakita ng ganitong pag-uugali, saan man at kailanman ay makakamit ang tunay na kaligayahan at magkakaroon ng isang maayos, payapa at maunlad na pamumuhay. Yan ang katapatan. Para naman sa ating huling gawain ngayong araw, pindutin lamang ang love reaction kung ang pangungusap ay nagpapakita ng katapatan at sad reaction naman kung hindi. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 segundo para sagutan ang bawat sitwasyon. Handa na ba? Pwede bang pindutin ang wow react? Ayan, mukhang handang-handa na. Para sa unang bilang, kayo ay may ambagan sa EPP. Agad mo itong sinabi sa iyong nanay, pati ang eksaktong halaga ng naturang proyekto. Ito ba ay love react or sad reaction? Ang inyong 10 segundo ay nagsisimula na. Pindutin lamang ang tamang reaction button para sa inyong kasagutan. At ang tamang sagot ay love reaction. Pangalawang bilang. Nakalimutan ni Archie na gawin ang kanyang takdang aralin sa math. Kinolekta at iwinasto na ito ni Binibining Tan ang mga kwaderno. Tinanong niya si Archie kung nasaan ang kwaderno at agad na sinabi na naiwan niya ang kanyang takdang aralin sa bahay. Ito ba ay love react or sad reaction? Ang inyong 10 segundo ay nagsisimula na. At ang tamang sagot ay sad reaction. Pangatlong bilang. Si Erica ay kumandidato bilang Pangulo ng Supreme Pupil Government sa kanilang paaralan. Sa mismong araw ng botohan, ay may nakita siyang nakakalat na balota na siyang gagamitin sa botohan. Agad-agad ay ibinalik niya ang mga ito sa gurong tagapangasiwa. Ito ba ay love reaction or sad reaction? Ang inyong 10 segundo ay nagsisimula na.
sagot mo ay love your action, tama ka. Pang-apat na bilang. Ipinasasagot ni Jenny ang kanyang module sa kanyang ina upang makakuha ng mataas na marka. Ito ba ay love reaction o sad reaction? Ang inyong 10 segundo ay nagsisimula na. Pindutin lamang ang reaction button para sa inyong mga sagot. Kung ang sagot mo ay sad reaction, magaling! Pang-5 bilang. Ang buong pangkat ay sama-samang gumawa ng kanilang proyekto sa science. Kahit na sa umpisa ay nahirapan silang gawin ito. Ito ba ay love reaction or sad reaction? Ang inyong 10 segundo ay nagsisimula na. Kung ang sagot mo ay love reaction, magaling! Tama ka! Magaling mga bata! Binabati ko kayo sapagkat napagtagumpayan ninyo ang mga pagsasanay at gawain natin ngayong araw. At para naman sa inyong takdang aralin, gumawa ng slogan na nagpapahayag ng kahalagahan ng pagkakaroon ng katapatan sa mga proyektong pampaaralan. At huwag nyo ring kalimutang sagutan ang mga gawain sa inyong mga self-learning module. Katapatan. Likas sa ating Pilipino ang pagiging matapat. Isa itong pag-uugali na kung saan pinapahalagahan natin ang pagiging totoo sa iyong sarili man o sa iyong kapwa. At yan ang katapatan. At para naman sa ating tanong mo, sagot ko, kung mayroon kayong mga katanungan kaugnay sa ating aralin ngayong araw, maaari ninyo itong i-type sa ating comment section na kung saan sa tulong ng ating moderator, susubukan natin sagutin ang inyong mga katanungan. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para mag-comment ng inyong mga tanong sa ating comment section. Ayan, mukhang naunawaan ninyo ang ating aralin sapagkat wala kaming nakitang mga katanungan sa ating comment section. Mga bata, laging tatandaan na ang batang matapat, mahal ng lahat. Muli, ako si Binibining Mary Ann Alcover, ang inyong live teacher sa ESP5 na kung saan nagpapaalala na sa ESP, ang inyong mga natututunan ay nararapat na isa puso, isa isip, at isa buhay. Magkita-kita tayong muli dito sa Valenzuela Live. Paalam!